Hi guys, good morning. Welcome back sa YouTube channel namin ni Papa Beats. Ayan, for today's vlog po guys, it's papunta po kami nila Mama Jane ng Basper. Bibisitahin muna namin yung tatay na nanay ko, tapos yung uncle namin ay isa na kapatid. Sa namatay na si Tatay Pilit, kapatid din ni tatay. Sa Basper so ila po naka-living. So pareho po kaming minsan lang makauwi. So ayan, sabi ni Mama Jean, punta muna kami ng sementeryo. Nihintay natin si Mama Jean na lumabas dahil nagbibis pa. Usapan po namin alas 5 po kami aalis. Alas 5 po naman din dahil 5:30 ay hindi pa sila nakabihis. Ako alas 3 pa lang po, nakaligo na po ako ng madaling araw. So ayan, lalabas muna tayo sa gate nila. So ayan guys, nandito na po kami sa Basper Cemetery. Yan po yung pansyon ng labi ng tatay, nanay at saka ni Papa Andok. Yan. Kumusta daw, sabi ni Mama Jean. Nandito daw yung mga taga-abroad. Yan, maraming damo. Paano man ito madagputan kandila? Kuha na tambakanhin, tinambakanhin, tinibag. Ang papat ilaro. Oh, tatay na iladman. Si tatay po yung nandyan sa ilalim, yung gitna si nanay, tapos si Papandok. Tapos ayan, tinambakan. Una ni pagkaniwari pa ito. Kain. Ba, nakita, pinapilan na ano. Kay kuan man. Anong siniminto? Ate mga abroad ng dalaw. Sinuig na pagdalaw. Asin Peter ito na pagkanto namon pagkasitan mo nakatusiya ito nga. Ay, nalalaki? Oo. Tapos siya nakaburot siya nga daw St. Peter. Ini? Oo. Ibago pala. Oo, nakaburot siya St. Peter. Pagkarokanto namon nila no, pagkasikaso kan abudi. Marami ng damo, guys. Iba talaga yung nasa labas. Labas ng kulungan. Ang tagal magbisita. Uy, may mga pinya o, tagal na. May mga pinya. Pinagtapunan ng mga basura. Hindi, ibabalik na nga nato na ilarom. Bakit kuman yun, naglilimpyo, ipahakot tato din yun. Wala pang nakikitang maglilinis. Mga kampusintero dahil maaga pa. Diri kay Adihiya, mga daw, pwede mo ipapabahatin natin. Itong papalapidan na tabunan. Tabunan nera. Didi. Ang didi, ang likod, nagpuan nera, bago lang Didi, ginapilan didi kang papailaron. May da, kumali nga naglilimpyo. Kadin mo didi. Wala minutes pa lang ngayon ng tao. Ha? Kita daw. Yan, pagbiyan.
Hindi ko alam, napilan. Pero nakakuha na rin ito makakakanyo. Diyan, pista mo natin. Maray pa ito. Ito. Sabay-sabay yung ano. Sabay-sabay yung ilaw. Hindi hinahangin. Lapit ka. Tabunan. Sabi apoy. Kanina ka pa. Kukuan. Ha? Tigil ay data. Ihapit ito natin sa mga. Bay, may snake. Nadi, kain. Ito. At dinala. Pwede na ninasunod pag siring mabalimpyo ka mo. Oo. Kadi-kadi kay lalabog tanga di. Ito gawa mada. Ayun tanaman. Wah, ano? Kita naman ito. Apoy. Bangka may tanaman. Kambito yun itanim. Oh. Ya. Pre kita silhig. Pinanlan ito ka naman. One man. Kini. Labog. Kini. Yan. Natapon din namin yung damo. Kaso lang wala kaming walis. Nadumihan namin yung ibang pansyon. Sunod na pupunta namin yung libing ni Tatay Iskoy sa Holy Cross. So yan, nandito naman po kami sa Holy Cross kay Tatay Iskoy. Ayan, malayo pa po kami, naka-smile na po si Tatay Iskoy. Yan po, naka-smile na po siya. Holy Cross. Ito. Waray pala minute na yung picture. Pagkagabi din ito nanlalay. Oo. Ano ito, solar? Ito banner. Ang banner niya. Tarpaulin. Pilo naman. Pag gabi, may dangayan yan, suga. Ito sa ikatabanin niya. Ngayon naman guys, nandito po kami sa El Reposo. Yung bibisitahin namin dito yung lolo, lola, at isa pang kapatid nila tatay. At saka kapatid ko. Yung pinagsama-sama po na buto ni Tito Lugs noon na kailangan pong i-relocate na po yung pansyon nila. Inipon-ipon po yung mga buto. Bali isang ano na lang, isang pansyon na lang nilagyan. Yan, madamo guys, madamo. Kasi ordinaryong araw po kaming dumalaw. Si Mama Jean po yung may gusto nito na dumalaw po kami.
Tsaka sumamadan na din po ako dahil parang isang abroad po din tayo na hindi makadalaw-dalaw sa mga mahal sa buhay. Sinamantala ko na lang po na si Mama Jean nakipa punta po dito. Guys, nawawala kami po ang banda yung Oh, nawawala na. ng mga kalululuan. Yan. Yan po yung inaano ni Mama Jean, yung pumasok dito mag-apak-apak sa pansyon dahil mataas. Sumasakit po yung paa niya. Yung tuhod. Mga senior citizen na kasi. Tingnan nyo guys, oh. Parang kagubatan. Nawawala po kami, nawawala. Hindi namin po alam. Ayay, ayay, ayay. Ay paglukso. Tumalon. Nawawala po, hinahanap pa po namin. Tabi-tabi po. Tabi-tabi po, baka po kami mabuslot. Hanap na siguro. Yan mga kampusintero. Hindi ka na makakabiksal, Mama Jean. Mataas. Ano lang po ito? Maraming damo. Asan na po yan? Maraming lamok guys. Dito pala. Ayan. Ano Will? Tatayin to'y. Hi man. Awag ko na didi. Ito pala yung malaking nitso. Nitso or pansyon. Sa kapatid ni Tito Lugs. Yung bunso. Tas ito naman po yung pinag-ipon na buto ng mga ninunoan. Yan. Pinagsama po yan. Lulo, kapatid ni Mama Jean, na papa ni May Timang. Lula. Ayan, maganda rin po yung ano nila, yung apoy, maganda po yung siga or pag-ilaw. Parang masaya po sila na nakadalaw po kami. Lalong-lalo na po ako. Ang tagal-tagal po. Hindi po ako nakakapunta ng sementeryo. Nakaano po tayo kay Mama Jean. Nakauwi na po kami guys. So ayan, di pa kami bumuboto. Pupunta tayo dito kay Mama Jean dahil meron pong mga pinsan na nakikipagkita-kita din. At parang sirado pa yata dito sa likod. Sarado pa yung gate dito. Ayan, sarado pa. Balik tayo guys. Sarado pa yung shortcut dito. Rinig po ako, bubuksan, narinig. Di ko alam kasi yung ano, yung push button.
Ayan guys, tapos na po tayong bumoto. So, umuwi tayo dahil yung papalit naman na bubotos ngayon si Rosan at saka si Ronald. So, tayo naman po yung magbabantay kay Duday at saka kay Tiyang Iskidi. Ayan, napakainit po. Tapos, diniretso ko na lang po kunin yung t-shirt ko sa alumni namin. Kasi dapat sa 17 alumni po namin. Nakapagbayad po tayo ng t-shirt. Tapos saktong-sakto naman niya. Ngayong araw yung release. So, kita-kita kami doon sa eskwelahan. Kinuha ko yung t-shirt ko. Tapos hindi naman tayo makaka-attend. Kasi uuwi na po tayo sa 14 ng madaling araw. Umaga. Uuwi na po tayo. Babalik na kami ni Ronald. Tas kasama pa rin si Iskidi at saka si Rosan dahil nga magbe-birthday si Christine. Ayan, pinag-uusapan namin na si Duday isama lang muna dahil kasama naman si Rosan. Babalik naman po sila. Tas nandun pa naman si Pinsoy. Babalik sila sa mga 23 or 24. Dahil malapit na po yung pasukan. Pag June 9 mag-brigada na. Medyo matagal-tagal pa naman yung brigada pero kinakailangan nilang umuwi na para din makapaghanda. So yun, ang mangyayari po ngayon, hindi po tayo makaka-attend sa alumni namin dahil uuwi na po tayo, kinakailangan na tayong bumalik ng Cebu. Kung hindi lang po nangyari yung ganitong sitwasyon na namatay si Tatay Pili, yung pag-uwi sana ko is sa 17 pa ng umaga. So bali abot kami hapon. So makaka-attend pa tayo ng alumni namin. So ang mangyayari ngayon, hindi na tayo makakapag-alumni kasi yun uwi na at saka nakuha ko lang po yung t-shirt ko. Sayang at hindi po tayo makaka-attend at sa ngayon nagkita-kita po kami, chika-chikahan muna bago bumoto. Yun, meron din nag-iika-ika na classmate natin kasi may mga riyuma na. Sabi ko sa kanila, ako buyag, wala pa akong nararamdaman sa tuhod kasi may classmate po kami na naghihintay talaga siya ng makakasabay niya papuntang presinto dahil masakit daw yung tuhod niya, tas namamaga, naghihintay po siyang may makasabay. Nangyari naman, tapos na po ako, tas medyo malayo yung presinto nila, so naghintay po siya sa kanyang iwan ko kung pamangkin niya po yun or anak, at nakabutos din po kami yun. Naghiwa-hiwalay pagkatapos namin magmamarites, hiwa-hiwalay na po kami, nagpuntahan na sila sa presinto nila. At ako naman, tapos naman po akong bumoto at saka binutuhan ko yung gusto kong butuhan. Hindi ko na lang po sabihin kung sino. Para sa akin, mabuti sila na ilagay sa sa ganong serbisyo, pwesto. Malalaman na lang po natin kung sinong mananalo at sinong matatalo. So ayan sila. Rosan naman yung alis. Sila pong bubutos. Si Japon is tapos na. Tapos yung nakasabay ko si Mameday at saka si Francia. At saka medyo nalito po ako sa present namin dahil dati 369B, tapos naalala ko pa yung number ko, number 21 po ako, tas number 22 si Papa Beats. Ngayon naman medyo nawala or nalito tayo sa listahan natin dahil naging naging present 367 na po tayo, tapos number 16 po ako. So kinakailangan na alam mo yung present mo tas yung number para hindi mahirap yung paghanap ng pangalan. Tsaka yan,
alas 12 na guys. Doon sa pisto namin kanina, medyo maaga pa tayong nakabutos. Hindi pa mainit. Ngayon, sila Rosan, pag dumating na sila, medyo magiging mainit na. Pagdarampa yung kaya mapasunod siya na dito pisto. Kaya itadlaw na kuwan. Tapos yung kapatid ko, panay tanong ng tanong, kumusta daw yung present natin? Sabi ko, magpunta ka na dito para makabutos. Hindi yung tanong ka ng tanong dahil pipila ka pa. Tapos maghahanap ka ng pangalan dahil parang nalipat na po yung present number natin. Yun. Kasi medyo naghirap pa po akong maghanap. Yung nauna kong nakita, yung kay Rosan at sa Ronald. Yung sa akin, hindi ko nahanap. So, yung naghanap, tas pinagtanungan ko yung pinsan ko na watcher doon na nag-a-assist kung sino ang hindi po nahahanap yung present at saka pangalan. Habang naghahanap po ako, nahanap niya, tas sinabihan na lang po ako na ganito 36 yung present ko at saka number. Tas inano tayo kung saan tayo pipila. Kaya ayun, nakabutos po tayo ng matiwasay na walang kapagod-pagod. Si Mama Pix, bubutos pa yan. Kumakain pa sila. Kasi kagigising lang yung dalawa, pinakain muna. Yung kasabay naman niya yung mama niya. Yung papa niya tapos na pong bumutos dahil parang nakasabay ko paglabas. Papauwi na din. Hinihintay pa niya si Ronald dahil naliligo pa. Sila naman yung aalis. Dati pag bumubutos ako, mga bandang hapon na laon, alas 2. Ngayon, medyo na paaga dahil chinat tayo ni Francia. Sila po na una na magpunta na lang ako doon dahil medyo kunti pa lang yung bumubutos. At saka, yung present namin talagang kahit sa una-una pa is hindi magulo yung pagbutos dahil medyo maliit lang. Kasi malaki yung 84. Iba-iba yung present. Yung present, malaki yung 84. Yung present, marami. So, bali yung present pa rin namin ngayon na bago is parang hindi magulo, hindi po marami. Walang problema po sa pila. Kaysa sa, ewan ko, parang sa present nila Rosan, parang marami sila kasi mga baguhan sila. Ikadwa mo nga butos yun pangalawang butos pa lang ni Rosan, so mga bagong, kung baga sa waray, mga bagong tubo or mga bagong registration pa lang sila, so medyo marami. Kasi yung time na magparehistro sila is mga iski pa lang, iski. Tapos first time nila nung una, first time nilang pong bumutos ngayon sa regular. Kasi nadala pa po sila sa sa iski, yung dalawang binutuhan nila sa una. Iski at saka regular. So, bali, pangalawang regular yung pagbutos nila ngayon dahil naabot sila sa presidential na butuhan noon. Si Pex hindi na makakabutos dahil wala na po siya. Pati si Ate Sixi parang wala na po doon sa sa master list. Pati si Mama Walin, timing lang po yung ni Mama Walin, pag abroad niya, nag-i-eleksyon, hindi na po siya nakabotos. So, hanggang ngayon, sa pagkakaalam ko, pag tatlong botohan na hindi ka na makabotos, i-erase ka na po sa master list ng pumilik. So, ayan, na po yung oras, alas 12:05. Tamang-tama lang yun. Pagkatapos po naming magpunta kanina ng sementeryo, yun, nagkape muna tayo ulit doon sa likod kila Mama Jean, tapos pahinga ng konti, tapos yun, diretso na po tayo bumutos. Tapos ngayon, parang kumakalam na yung sikmura natin. Anong ulam? Wala.
Tuon pa ako. Ha? Tuon pala. Tsaka na, pasyadan na lang ako kasi hindi po ako na napipirmi sa isang bahay. Kahit saan po ako kumakain. Minsan dito kay Rosan, doon kay Japon, kay Mama Pix, pero kalimitan doon sa likod kay Mama Jean. Niwanan muna namin si Mama Jean dahil hindi naman po siya butante dito at saka mainit ngayon itambay doon sa likod. Dahil kinuha na po yung mga tent. Kinuha na po ng barangay. At ito po yung t-shirt natin sa alumni namin. Ayan. Pulang-pula. Sabi ko, ba't pula? Pero may classmate po ako, sabi, bakit pula? Hindi pa daw nagwa 1 year yung asawa niya namatay, magpupula na daw siya. Sabi ko naman sa kanya, ako nga hindi pa nagto 2 weeks si Tatay Pili, ayan pula. Pero wala naman pong masama, siguro. Suotin natin ito. Dahil para sa alumni lang naman. Ang ganda. 40 years. 1985 po. Batch 1985 po ako. 40 years later na alumni namin. Yan, nakaalis na po sila Rosana at Ronald. Kami lang naman tatlo yung naiwan dito. Yan, busy sila sa cellphone. Busy. At saka si Duday, na ano po ako sa kanya dahil may mga pigsa si Duday. Yung ulo niya, maliliit na pigsa. Tapos ngayon, meron po siyang malaki dito sa may ano ba yung pangalan dito sa ilalim po ng may pangaba ito. Yung ulo niya, may mga maliliit na pigsa, ha? Pampaso ko nung sabi niya, pangpaso. Pero kahit siya mayroong pigsa, hindi po siya yung irritable, hindi po siya umiiyak. Tatanungin mo siya kung masakit, sabi niya hindi. Pero kahapon, medyo may lagnat po siya, may sinat. Yan, tingnan niyo po yung ano niya dito sa ilalim ng dito sa panga ba? Tingnan niyo guys. Namamaga po siya, tapos parang walang parang hindi pa lalabas yung nana, ganun. Tapos meron po siya dito din sa sa ulo, maliliit na pag nahawakan mo, sinasabi madidinig mo na lang po siyang parang nasasakitan. Pero ito po yung pinakamalaki, ayan po, ayan. Yan, namumula po guys. Sabi ko kay kasi napunta po dito si Duday sa amin nung last lamay. Hindi last lamay, yung namin si Tatay Pili, nilibing na. Hapon na po sila dumating ng mama niya. Tapos hindi na po siya sumama sa mama niya. Sabi niya, dito lang muna siya sa papa. Tapos yun, nakita po namin, matigas dito. Sabi naman namin, ipa-check up ba? Pero dito, meron, maliit. Tapos yung ilong niya, meron. Sabi ko, ba't ka pinipigsa? Tapos ito po yung piklat niya sa una kasi nung 1 year old pa lang siya, nagkaroon din siya ng mga maliliit na pigsa. Tapos ngayon bumalik na naman. Sabi niya, paso daw, paso. Yung ibig sabihin ng paso, mainit. Sabi ni Piyang. Parang to si Duday. Papatawas. Yan. Po namin, isama lang muna si Duday ngayong pagbalik namin. Uwi naman po din sila Rosan. Baka makasama din po tayo
magkaroon po tayo ng pamasahe din pabalik. Kasi yun nga, sabi ko, 17 yung pag-uwi ko dito. Naka-schedule na po yun. Pagkatapos ng birthday ni Chrislyn, 16, yun, bala ko po na pagkakinabukasan, uwi tayo dito dahil atin naman tayo minsan ng ng alumni kasi matagal-tagal na hindi po tayo naka-attend. Try ko po kung ano po yung sinasabing alumni kasi noon hindi po tayo natuloy pag-attend dahil nagkaroon po ng problema. Ganun. Tapos ngayon, hindi na naman tayo naka-attend. Palagi lang po tayo nakakapag ng t-shirt. Na kakapangako po ako na attend pero wala na, hindi na po tayo makaka-attend kasi yun nga, uwi tayo sa 14, tapos sa 16 birthday ni Chrislyn, tapos 17 yung alumni namin. Parang nasira yung schedule. Kasi balak ko nga, pabalik-balik na lang po tayo, balak. Yung balak ko nga, sa 17 tayo uwi, hanggang sa May 25. Kasi, pista po dito sa San Jose, balak ko po mamista. So, bali, yung balak ko, bakasyon muna tayo dito, mamista ng San Jose. Ang kaso po is yun, nangyari po, namatay si Tatay Pili. Yan, nasasabi ko pong nasira po yung schedule ko sa pag-uwi ng Tacloban. Yun, wala na tuloy, hindi na tayo makaka-attend. Hanggang ngayon guys, bantay pa rin po tayo, kagaling po lang po natin bumotos. So, ayun, uwi tayo kaagad kasi sila naman yung boboto. Maiwan naman po tayo. Hindi naman, walang kaso naman kaila Patpat at Isra dahil malaki na po sila. So, si Isra naman po yung bantay ng tindahan ng mamaya. So, dito tayo sa taas na medyo mainit. Kasi yan, sim talaga. Tapos, naalala ko tuloy yung isolator. Yung doon kay Jing ba, marami pang sobra si Jing. Kung malapit lang po dito, pwede pong gamitin din dito sa taas kila Rosan kasi mainit, ayan. Pero pag umaga na, madaling araw, malamig. Pero pag ganito na, magtatanghali, tapos bandahapon na 5 mainit talaga. Kasi nga ayan, ano ba yung pangalan nun? Basta isolator ba? Insulator. Basta ganun yung ginagamit po sa pag-alcoba. May sobra pa doon si Jing. Malapit lang, pwede po dito ikabit. So, mas magagamit na lang po din yung sa dun sa Sogod. Pwedeng maisakay sa multicab. Kung dadalhin pa yun dito sa Tacloban, baka pagtawanan po tayo na galing Cebu. Na parang walang tinda dito. Pero sayang yun dahil marami pa. Kung malapit lang, magagamit dito. Nakakaramdam na po tayo ng gutom. Walang kanin si Rosan. Pero mayroon dito kunti. So, bumili na lang po tayo ng meron pa naman dito, kunting kanin. Pero parang panis na. Bumili na lang po tayo ng pansit canton doon kay Mama Pix. Tapos ayun, alis po siya. Bubuto na. Magpapansit canton lang muna tayo. Tsaka binigyan ko po ng pambili ng ulam si Mama Pix. Sabi ko, bili ka na lang ng ulam para mamayang gabi. Dahil yun nga, hindi naman po ako sigurado na sa kanila kakain. Dito kakain. So, kila Japon. Dahil pag kakapunta na po tayo dun sa likod kay Mama Gina,
pinapakain tayo doon. Hinahanap tayo ni Mama Jean dahil pambihira lang po kami magkita kung magbabakasyon lang. Yun nga, pag nagkataon, hindi namatay si Tatay Pili dahil surprise lang po nila. Mga 6 na araw po lang yung bakasyon nila dito. May 1 to May 6, dapat wala silang trabaho. Kapag desisyonan ng asawa niya, na Koreano, na mag-bakasyon sila na hindi paalamin si Tatay Pili. Na parang surprise din na si Mama Gina naman, parang ayaw niyang umuwi kasi yung kunti lang po yung budget nila na uuwi dito. Isusurprise lang po nila si Tatay Pili dahil nung May 23 birthday po ni Tatay Pili, nag 77 po siya sa April 23. Yun na nabigyan naman po si Tatay Pili ng medyo panghanda, pero hindi daw naghanda. Pero parang napapansin na po dito nila na si Tatay Pili na parang iba na daw yung aura. Parang nangingitim na daw po yung mukha na parang sa tingin nila is pagod. So yun, parang iniisip nila na si Tatay Pili merong pong iniindang sakit pero hindi po nagsabi. So yun nga, pagka May 1, walang trabaho naman, tas sakto walang trabaho sila Gina doon sa Korea, bali 1 week daw. Napag-desisyonan ng asawa niya na umuwi, i-surprise lang. Si Elsium po yung nagpupursige na umuwi sila. So yun, so surprise po nila yung ending, sila po yung na-surprise. Dahil naabutan pa po nila talaga si Tatay Pili na nakahandusay pa doon sa namatayan niyang lupa. So bali talaga si Tatay Pili na arawan na ulanan. Kasi 6 hours na daw yung nakakaraan na oras. Ngayon, yun nga, nag-desisyon si Mama Gina. Mama Jean po yung ano na lang po namin na Mama Jean yung tawag dahil yun kadalasan yung narinig ng mga tao, Mama Jean, ako Mama Dax. Pero ako talaga yung pinakamatanda sa aming magpipinsan. Si Mama Jean, mga 53 siya or 52. Ako naman is 56. Buyag, marami na pong iniindang sakit. Ako, mayroon naman pa akong iniindang sakit. Yung likod ko talaga. Pero ngayon, parang nandito tayo, wala tayong ginagawa. Parang magaan yung pakiramdam natin. Si Mama Jean, yung tuhod niya, arthritis. Sinanay po niya sa inject. In-inject na po yung tuhod niya na, yun nga, naghihirap po siyang maglakad. Hindi na po siya nakakalayo. Oh my gosh! Nawalan ng butane. Asan na ba yung butane ni Rosan? Yang? Andito pala sa harapan ko. Yung butane. Pansit Canton lang muna tayo. Sana hindi sila Ronald mahirapan bumoto. Sabay-sabay silang tatlo ni Adrian, nakasabay po nila ngayon. Yung kapatid kong isa, mamaya na daw siya. Alauna 15 pa lang naman yung oras. Luto tayo ng pansit canton, guys. Malapit na pong maluto. Yan yung munting kitchen ni Rosan. Yan. Dito yan sa taas. Tingnan nyo yung mga gamit ni Rosan. Tapos nahihirapan po tayong hanapin yung mga pinggan niya is nandito pala sa likod. Yan po.
Yung munting bahay ni Rosan dito sa taas. Yan. Tapos tingnan nyo, oh. Ang init. Mananghalian na po tayo, guys. Sa Pansit Canton lang muna. Kasi hindi naman po tayo nakakaramdam ng gutom masyado. Pang ano lang po ito, pang kalamsik mura. Ayun, sabi ni Rosan, tapos na daw silang bumoto dahil medyo wala nang tao yung precinct nila. Si Adrian na lang po yung hinihintay dahil haba pa daw yung pila. Sila ni Ronald tapos na. Shout out ka pala kay Ate Betty na nagbigay po pamasahe pauwi dito na dapat back and forth. Kasama naman natin si Ronald. So, sa aming dalawa, tapos si Jane naman, si Papa Bits, yung pinamasahian niya. So, ngayon, yung pamasahe namin ni Ronald, yung binadilan namin ng galing sa kandidato. At tinanggap namin kaysa mapupunta po sa iba. Nagsakripisyo kami, guys, na pumila. Kasi wala kaming pamasahe pabalik. Ayun. Pila po tayo. Masaya yung pila-pila. Yun nga, sabi pa nga ng iba, tanggap lang po tayo, pero iboto natin yung nakararapat. Yung binoto ko, yung para sa akin, yung nakakarapat po sa serbisyo. Sarap. Kuha mo ka alcohol doon ng tubig yan. May naman ko. Mayang hapon na tayo pupunta doon sa likod. Kasi wala dyan si Mariel ngayon. Umuwi muna ng Santa Fe dahil bubuto siya. Kasi maghapon po tayo doon sa likod dahil yun nga nagparong, nagpadasal. Pinatay yung lanterna. Ano pala tayong nagising kanina mga alas 2 kasi inalarm ko yung cellphone natin para alas 4 pero hindi po ako makatulog dahil naririnig ko yung ingay ni Tito Lugs. Naggagawa po siya ng bibingka. Meron po siyang order na alas 4 ng madaling araw kukunin para sa snack ng mga watcher. Pero hindi dito, dadalhin sa Basay. Kaya si Tito Lugs walang tulugan yun ngayon. Hindi ko lang po siya, tinignan ko lang po siya pag baba ko galing kila Geneva, mga alas 3 dahil naligo na ako. Tinignan ko lang po si Tito Lugs. Busy po siya sa paggawa. So, inanuhan ko lang po siya. Dinaanan.